Teka, teka. Tama ba itong nakikita ko? Manok na maliit. Ilalaban mo sa magaganda at malalakas na mga manok, Panabong. Baka may tama sa ulo. Naihibang na. Sino ba naman ang may matinong pag-iisip na magdadala ng ganyang klase ng manok dito sa sabungan? Huwag nga kayong magsalita ng tapos. Hindi natin alam kung ano ang mayroon sa taong yan at kung ano ang hawak niyang karga, kaya ganyan kalakas ang kanyang loob. Teka. Paano nangyari yun? Paanong ilang paso ng ganyang klaseng manok lamang ang napakaganda at napakakisig nating Panabong? Bago po natin ipagpatuloy yung kwento, nais ko lamang pong sabihin na meron po tayong Spotify channel. Papalaw na lang po. Maglalapag po tayo doon palagi ng mga kwento. Doon po tuloy-tuloy po yung pakikinig natin. Sana po masuportahan nyo. Ilalagay ko po sa comment section yung link para mapuntahan ninyo o sa description. Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyo. Mapagpalang araw sa lahat. Ang kwentong bibigyan ng buhay natin sa araw na ito ay nagmula sa Palawan. Hiniling ng ating sender na itago na lamang ang eksaktong lokasyon ng kanyang lugar. Tawagin na lamang natin sa pangalang Romy ang tagapagpadala ng ating kwento. Si Romy ay isang mangingisda sa Palawan, masugid na tagapakinig ng ating channel. Sa edad na 55 ay mayroon ng mga apo ang ating sender. Taong 1983, isang tipikal na estudyanteng probinsyano si Romy. Sa araw ay estudyante, pagsapit naman sa gabi ay sumasama sa kanyang ama sa pangingisda. Pangingisda ang nakagisnang pamumuhay ni Estong na dinala niya hanggang makabuo sa sariling pamilya. Ang tanging bisyong mayroon si Estong na palaging pinag-aawayan nila ng kanyang asawang si Berna ay ang pagkahilig nito sa manok Panabong. Sa dami ng kailangan nating bilhin para sa pag-aaral ng dalawa mong anak, Estong, mas inuna mo pa talaga ang pagkain ng manok mo. Sermon ni Linda sa mister. Konti lang naman yan, Linda. Nakaintriga naman ako ng kita ko sa iyo kahapon ah. Pangangatwiran ni Estong sa misis. Ganoong eksena ang palaging sumasalubong kay Romy sa tuwing nagbabangayan ang kanyang mga magulang. Dalawa lang na magkapatid sina Romy. Bali siya ang panganay at si Atan naman ang bunso. Tipikal na magkapatid na palaging nagbabangayan sa loob ng bahay. Ganun man ang kanilang relasyon ay hindi pa rin may kakaila ang pagmamahal ni Romy sa kanyang kapatid. Hatid sundo niya ito sa eskwela at palagi niya itong sinasamahang maglaro sa libreng oras ni Romy. Subalit palagi niya itong pinapaiyak na gustong-gusto niya na ginagawa sa kanyang kapatid. Bilang panganay ay palaging si Romy ang kasakasama ng kanyang ama sa paghahanap buhay. Sa edad na 10 taong gulang ay biyasa na si Romy sa pangingisda. May angking kagalingan na siya sa pagsisid sa malalalim na parte ng karagatan. Araw ng Sabado at walang pasok si Romy kaya nagpasya siyang sumama sa kanyang ama sa pangingisda. Tradisyonal na pamamaraan ang gamit nilang mag-ama. Gumagamit sila ng pamain para makahuli ng isda. Maigpit ang lokal na pamahalaan ng Palawan pagdating sa yamang karagatan, lalong-lalo na sa pangingisda. Maliban sa pagkakulong, ay may kaukulang malaking multa pa kapag nahuli na may paglabag sa batas ng pangingisda. Tirik ang araw ngunit babad pa rin ang mag-ama sa pangingisda. Tiniis nila ang masakit na sikat ng araw para makarami. Ganoon ang buhay ng karaniwang mamamayan na umaasa lamang sa biyaya ng karagatan. Nakaramdam ng takot si Romy nang mamataan niya ang biglaang pagsibol ng maitim na buwan na unti-unting tumatakip sa sinag ng araw. Tay, bakit may tumakip sa araw? Inosenteng tanong ni Romy sa ama. Nagaganap ang eclipse, anak. Palipasin na muna natin. Tugon naman ni Estong sa kanyang anak. Sinubukan pa ng mag-ama na umahon sa dagat ngunit inabutan na sila ng pagdilim ng kalangitan na sumakop pati sa kalupaan. Minabuti ni Estong na tumigil sa takot na baka madisgrasya silang mag-ama. Ibinaba ni Estong ang angkora para hindi tangayin ng malakas na agos ang bangka. Tay,
Totoo bang sabi-sabi na may kamalasang hatid ng eklipse? Tanong ni Romy sa kanyang ama. Ganon ang paniniwala ng mga matatanda, anak, pero moderno na ang ating panahon sa ngayon. Halos lahat kaya ng ipaliwanag ng siyensya. Ewan ko nga ba, anak, kung may katotohanan ng paniniwala ng mga matatanda noon eh. Tugon pa ni Estong. Nagulantang ang mag-ama nang biglang lumitaw ang malaking apoy sa kalangitan. Ang direksyon na binabaybay ng malaking bola ng apoy ay papunta sa mag-ama. Agad na sumigaw si Estong sa kanyang anak ng malakas para maging alisto ito. Talon, anak! Tumalon ka sa tubig! Umaalingungaw na sigaw ni Estong sa gitna ng karagatan. Mabilis na lumundag si Romy para makasunod sa pagtalon ng kanyang ama. Sumisid silang mag-ama sa pinakailalim para maiwasan nilang mahagip ng malaking apoy. Lumiwanag ang ilalim ng karagatan nang tuluyang umabot ang bola ng apoy sa pinakailalim ng dagat. Nanatiling nakasindi ang ningas nito ng ilang minuto. Nanumbalik ang liwanag sa buong paligid kaya ipinalagay ng mag-ama na tapos na ang nagaganap na eklipse. Magkasabay na umahon ng mag-ama pabalik sa ibabaw ng tubig. Abot langit ang pasasalamat ni Estong dahil nakaligtas ang kanyang bangka sa pagtama ng mahiwagang bagay na umaapoy. Nanatiling umaapoy ang bagay na yon sa kailaliman ng tubig. Tay, ano ba yung bagay na yon? Muntik na tayong madali ng bagay na yun ah. Saad ni Romy sa kanyang ama. Duda ko, anak, na isang bulalakaw ang muntik na bumiktima sa atin. Parang naniniwala na ako sa kamalasan na nakakabit sa paglitaw ng eklipse. Muntik na tayong mapahamak doon, anak. Pahayag pa ni Estong. Naalala ni Estong ang kwento noon sa kanya ng kanyang lola na ang tipak ng bulalakaw ay nagtataglay ng mutya ng may malakas na enerhiya. Nainganyo si Estong na patutuhanan ng kwento ng kanyang lola noon. Hinintay ni Estong na tuluyang mawala ng ningas ang pinaniniwalaan niyang bulalakaw. Pagkawala ng apoy ay agad na naghanda si Estong para sa malalimang pagsisid. Buong pagtataka naman ni Romy nang makita niya ang ama na naghahanda na lumusong sa tubig. Tay, anong gagawin mo? Wala naman tayong nakababad na pamain sa ilalim ng tubig ah. Buong pagtatakang usisa ni Romy sa ama. Anak, susubukan kong iahon ng bulalakaw na bumagsak. May paniniwala na tumataglay umano ng mutya ang bulalakaw na bumagsak na yon. Paliwanag ni Estong sa anak. Sumisid si Estong sa kailaliman ng dagat at doon ay kanyang matagumpay na natagpuan ang bato na kulay itim. Hindi iyon kalakihan na halos kasilaki lamang ng kanyang dalawang kamao. Sinubukan ni Estong na buhatin ang bato ngunit napabitaw siya dahil sobrang bigat nito. Kinakailangan niyang bumalik sa bangka para mag-isip ng magandang paraan para maiangat ang nasabing bato. Nakaramdam si Estong ng hapdi ng kanyang palad at ganoon na lamang ang kanyang pagkagulat dahil maraming sugat na kanyang natamo dahil sa paghawak niya sa bulalakaw. Tay, bakit mabilis kang napaahon mula sa ilalim? Usisa ni Romy sa kanyang ama. Napakabigat ng batong umaapoy, anak. Nasugatan ako ng tangkayin kong buhatin para dalhin sa aking pag-ahon. Napapangiwing sambit ni Estong dahil sa sugat sa kanyang kamay. Kung isilid kaya natin sa putol na galon, tay, tapos talian natin para madaling hatakin pataas. Suwestyon naman ni Romy. Pinagtulungan ng mag-ama na maibaba ang putol na galon sa ilalim pagkatapos ay tinalian ng lubid. Agad na naglangoy pabalik ang mag-ama para pagtulungang hatakin ng galon na pinagsidlan nila ng mabigat at matalas na bato. Iniiwasan ng mag-ama na mahawakan ang pinaniniwalaan nilang bulalakaw dahil sa napakatalas nitong katangian. Ginamit nilang putol na galon para may pasok ito sa loob. Mabuti na lamang dahil makapalang galon, kaya may kakayahan nitong sanggain ng matatalas na bahagi ng bato na hindi nabubutas. Pinagtulungan ng mag-ama na maiahon ng naturang bato na halos magpalubog sa kanilang munting bangka. Grabe naman ang bigat ng batong ito, tay. Pambihira. Ngayon lang ako nakasalamuhan ng ganitong kaliit na bato pero ang bigat. Namamanghang saad ni Romy. Huwag mo lang ipagsasabi sa iba, anak, na mayroon tayong nakuha na bulalakaw. Siguradong pagkakainteresa ng ibang tao kapag nalaman nilang tayo ang nakatagpo nito. Bilin ni Estong sa kanyang anak. Halos pinapasok na ng tubig ang bangka ng mag-ama habang sumasagwan silang dalawa pabalik ng dalampasigan. Malayo pa lamang ang mag-amay natatanaw na nila si Linda na halata ang labis na pag-aalala para sa kanyang mag-ama.
Ang buong akala ni Estong ay tatalakan na naman siya ng kanyang asawa dahil walang sapat na naiuwing huli sa pangingisda. Subalit kabaligtaran ang inaasahan ni Estong dahil todo usisa ito sa kalagayan ng kanyang mag-ama. Takot na takot ito dahil nasaksihan ni Linda ang biglaang paglitaw ng bulalakaw sa kalawakan. Kitang-kita niya kung paano ito bumagsak sa gitna ng dagat. Ang buong akala ko'y nahagip ng sinasakyan yung bangka dahil nakita ko na doon pumapaling ang bagsak nito. Paglalahad pa ni Linda sa kanyang mag-ama. Muntik na talaga kaming mahagip ng bulalakaw, Linda. Mabuti na lamang at nagawa naming tumalon ni Romy sa malalim na bahagi ng karagatan. Isipin mo na lamang, Linda, na may katagalan na itong bumagsak sa karagatan pero tuloy-tuloy pa rin ang pag-alab ng apoy. Salaysay ni Estong sa kanyang may bahay. Labis-labis ang pasasalamat ni Linda sa Panginoon dahil nakaligtas ang kanyang mag-ama sa malaking bulalakaw na muntik nang tumama sa bangka na kanilang sinasakyan. Nanlaki ang mga mata ni Linda nang ipakita sa kanya ni Estong ang isang bato na umaagaw ang kulay abo at itim. May nakahalong mga bagay na kumikinang sa bato. Bato lang naman yan, Estong, bakit nagsayang ka pa ng oras na bitbitin yan pa uwi? Pangangaral pa ni Linda sa kanyang mister. Hindi ordinaryong bato ang nakikita mo, Linda, kundi isang bulalakaw. Puno naman ng kagalakan na sambit ni Estong. Hindi makapaniwala si Linda kaya nagtangka itong hawakan ng bulalakaw. Napadaing ito sa pagkakahapdi dahil nasugatan ng kanyang daliri nang lumapat ito sa bato. Akma sana nga awatin siya ni Estong ngunit naabot na ni Linda ang bato ng bulalakaw. Sumirit ang dugo sa sugat ni Linda dahil sa ginawa niyang biglaang paghatak ng kanyang kamay. Romy, bigyan mo ng telang pantapal sa kanyang sugat ng nanay mo. Utos ni Estong sa kanyang anak. Ginamit ni Romy ang dala niyang pamalit na damit para matapalan ang sugat ng kanyang ina. Pinagtulungan ng mag-ama na madala pa uwi ang nasabing bato ng bulalakaw. Si Linda naman ay binitbit ng kakarampot na huli ng kanyang mag-ama. Pasalamat na lamang si Linda dahil nakauwing ligtas ang mga ito at kahit papaano'y mayroon silang may uulam sa araw na yon. Nag-usisa si Romy sa kanyang ama kung ano ang planong gawin nito sa bato ng bulalakaw. Tay, ano ang plano mong gawin sa bato ng bulalakaw? Tanong naman ni Romy sa kanyang ama. Ayon sa kwento ng lola ko noon, may tinataglay na mutya ang bulalakaw. Kailangan lang na may paggamitan ako ng tipak nito at makabuo ng isang kagamitan mula rito. Pagsasalaysay ni Estong sa kanyang anak. Paano ka makakabuo ng isang bagay kagamitan mula sa bulalakaw lamang, tay? Isa lang naman itong bato. Tanong pa ni Romy sa ama. Hindi bato ang bulalakaw, anak, kundi isa itong mamahaling metal. Paliwanag naman ni Estong. Ganun naman pala, tay, edi ibenta na lang natin ang bulalakaw na nakuha natin para magkapera po tayo ng malaki. Usisa naman ni Romy sa ama. Hindi yun ganun kadali, anak. Kailangan pang dumaan sa maraming pagsusuri bago mapatunayan na isang bulalakaw nga ang hawak natin. Maaari pa tayo madaya o maloko sa totoong halaga ng bato na hawak natin. Kailangan nating makasiguro. Kaya doon na lang tayo sa desisyong papabor din sa atin. Paliwanag ni Estong sa katanungan ng kanyang anak. Halos hindi makatulog si Estong sa kanyang gagawin para mapakinabangan ang nakuha nilang bulalakaw. Pagsapit ng madaling araw ay narinig ni Estong ang pagtilaok ng tandang. May ideyang pumasok sa isipan ni Estong sa kagamitan na kanyang gagawin mula sa bulalakaw. Pagkagising ni Estong ay agad siyang naganap ng palakol na maaari niyang gamitin na pamukpok para makakuha ng tipak sa bulalakaw. Gamit ang may kalakihang pako ay kanyang inulit-ulit na pinatamaan ng napakatigas na bulalakaw. Subalit hindi kinaya ng malaking pako at bumaloktot lamang ito. Narinig ni Romy ang ginagawa ng kanyang ama, kaya naman nagising din ito. Nagkukuyakoy pa ito habang hinahagilap ang kapareha ng kanyang tsinelas. Nagpupungas si Romy habang bumababa ng hagdan sa kanilang bahay. Bumungad sa kanyang ama na tagaktak ang pawis habang nagpapakahirap sa pagpukpok ng kanilang pinaniniwalaang bulalakaw. Tay, anong ginagawa po ninyo? Pinagsisikapan ko, anak, na mahati ang bulalakaw na ito. Susubukan kong tunawin kapag nakakuha ko ng tipak. Paliwanag naman ni Estong. Ano ang balak mong mabuo na gamit yan, tay, kapag natipak mo ng bulalakaw? Gagawin kong bolang o tali, anak,
para sa tinali kong manok labuyo. Tugon naman ni Estong sa kanyang anak. Umaasa si Estong na matatagpuan ang bisa ng mutya kapag ginamit niya ito sa sugal. Napagpasyahan niya ng bumuo ng tari panabong mula sa bulalakaw na kanilang nakuha ng kanyang anak. Makikipagsapalaran ito sa sugal dahil sa kanyang paniniwala na mayroong mutya ang nakuha niyang bulalakaw. Nakatingin lamang si Romy sa kanyang ama habang paulit-ulit itong sumusubok na makakuha ng tipak sa bulalakaw na kanilang nakuha. Sadyang napakatigas nito at dumadaplis lamang ang palakol na gamit ng kanyang ama. Naisipan ni Romy na maaaring umubra ang ginagamit nilang pambalat sa may niyog dahil gawa iyon sa matigas at malaking kabilya. Tay, hahawakan ko ang gamit natin sa pagbabalat ng niyog tapos pukpukin mo ng palakol. Sugestyon ni Romy sa kanyang ama. Sana nga anak, gagana. Kanina pa ako nahihirapan dito eh. Gumuhit ang saya sa mukha ng mag-ama nang sa wakas ay nahati ang bulalakaw. Maingat na inilapat iyon ni Estong sa isang lalagyan kung saan niya susubukan na tunawin ito. Hiniram pa ni Estong sa kanyang kaibigan ang panunaw na gamit para magawa yon. Bago pa niya sinimulan ang proseso ng pagtunaw ay nakagawa na si Estong ng hulmahan para sa gagawin niyang tari ng panabong. Gawa iyon sa pinong buhangin na pinakinis. Pagkatapos ay ibinaon ni Estong ang kanyang lumang tari ng panabong para makagawa ng hulmahan na ayon mismo sa gamit niya. Ilang beses na nagdagdag ng panggatong si Estong subalit nabigo pa rin siyang malusaw ang matigas na tipak ng bulalakaw. Muntik na siyang sumuko sa kanyang ginagawa ngunit ng akmang babaklasin na niya ang nakasalang ay unti-unting umusok ito at nagsimulang malusaw. Nagtatalon si Estong sa sobrang saya dahil nagtagumpay silang mag-ama na tunawin ang nakuha nilang tipak ng bulalakaw. Si Linda naman ay nagkibit balikat na lamang sa ginagawa ng mag-ama. Sa kabilang bandi umaasa si Linda na may hatid nga na swerte ang pagkuha ng kanyang mag-ama sa bulalakaw. Matagumpay na naihulma ng mag-ama ang tari na kanilang gagamitin sa manok panabong. Tay, sana gumana ang ginawa nating tari ng manok panabong. May pananabik na sambit pa ni Romy sa kanyang ama. Masusubukan ng bisa ng bulalakaw bukas anak. Sasama ko bukas sa kaibigan ko para dumayo upang magsabong. Puno ng pag-asang pahayag ni Estong sa kanyang anak. Narinig ni Linda ang plano ni Estong kaya agad na sumabog ang galit nito. Ang kanilang naitabi na pera ay sapat lamang para sa kanilang pangangailangan sa ilang araw. Huwag kang mag-alala Linda, hindi ko pa kikilaman ang pera nating naitabi para sa pangangailangan ng mga bata. Si paring Ador ang mamumuhunan sa dala kong manok panabong. Paliwanag ni Estong sa kanyang may bahay. Tay, maaari ba akong sumama sa sabungan? Pagbabaka sakali ni Romy sa kanyang ama. Ay naku anak, bawal ang bata sa sabungan. Paliwanag na lamang nito. Gusto pa sanang tumalak ni Linda dahil noon pa man ay hindi na siya sang-ayon sa hilig ni Estong sa manok panabong. Sa halip na pagtuunan nito ng pansin ang pangangailangan ng kanilang mga anak, ay nakikihati pa ang kanyang mga alagang manok panabong. Subalit may bahagi ng isipan ni Linda na nagsasabing pagbigyan ng kanyang mister. Umaasa naman siya kahit papaano na iyon ay magiging daan para makaahon ng kanilang pamilya sa kahirapan. Buong araw nga na walang ginawa si Estong kundi pakinisin ang ginawa niyang tari para sa kanyang manok panabong. Pinadaan ni Estong sa mapinong hasaan para makuha niya ang tamang pagkakapulido ng kanyang ginagawa. Kinabukasan ngayong maaga siyang nagising para makondisyon ang dadalhin niyang manok panabong. Buong buo ang paniniwala ni Estong na hindi siya mabibigo ng ginawa niyang tari ng manok panabong. Hindi nga natagalan ay dinaanan na siya ng kanyang kumpare na si Ador na may bag na nakatali sa kanyang baywang. Kondisyon ba ang panabong na dadalhin natin sa sabungan paring Estong? Oo naman pare, sigurado na papaldo ka mamaya. Bago kaya ang tari na gagamitin ko. Siguradong walang daplis kapag naikabit na ito sa panabong. May kumpiyansang tugon ni Estong sa kaibigan. Nangunot ang noo ni Ador nang mahawakan niyang tinutukoy na tari ni Estong. Nagtataka ito sa bigat dahil kumpara sa laki ng panabong ni Estong, ay pihadong mahihirapang makagalaw ito kapag ito ang nakabit. Pare, pinagloloko mo ba ako? Mukhang magkapareho lang ang bigat ng ikakabit mo tari sa panabong na dadalhin natin eh.
May halong panunodyo pa na saad ni Ador sa kanyang kaibigan. Kalma ka lang pare, maniwala ka. Makakaya ng panabong ko na gamitin sa kumbate ang ikakabit kong tari. Maniwala ka lang sa tari na ito. Ito ang magiging susi para magpaldo tayo mamaya. Kumpiyansang tugon pa ni Estong. Bago umalis ay ibinili nito sa kanyang mag-ina na huwag lilinisan ng kulungan ng kanyang panabong. May pamahiin kasi ang sabungero na kapag winalisan ng tingting ang kulungan ng manok ay madadala pati ang swerte nitong manalo. Sinunod naman ng mag-ina ni Estong ang kanyang mahigpit na bilin. Puno ng agam-agam si Ador kapag tinatahak ang daan papunta sa sabungan. Hindi siya kumbinsido na magagawang matapatan ng manok panabong ni Estong ang dala nitong tari. Pare, medyo hindi ako kampante sa manok mo kaya bawasan ko na lamang muna ng kalahati ang ipupusta ko Pahayag ni Ador sa kaibigan. Ikaw ang bahala pare, basta sigurado ko na hindi tayo bibiguin ng alaga kong manok panabong. Pagdating sa sabungan ay nakarama ng panghihina si Ador dahil ang mga kalaban na tandang ay pawang mga dayuhang lahi. Mga matataas at maangas na tindig, naging sentro ng kantyawan ng magkaibigan ng ilabas ni Estong ang kanyang manok. Tumanggi ang Kristo ng sabungan na ituloy ang laban dahil dehado sa pustahan sina Estong at Ador. Paano ba yan? Hindi na natin itutuloy ang laban. Wala naman kasing pumusta dyan sa manok nyo. Maliban dyan sa pusta nyo na hindi naman kalakihan. Pahayag pa ng Kristo sa sabungan. Makukuha ba namin ang aming itinaya kapag hindi ito natuloy? Tanong naman ni Ador. May malaking bawas na yon dahil nagpatala kayo sa labanan na ito. Ito ang nagsisilbing tagahatol sa labanan. May otoridad din itong hindi ituloy ang laban kapag may nakita siyang sapat na dahilan. Kaya naman nakipagtalo si Ador dahil mauuwi na sa wala ang ginastos niya sa pagtatala para makasali sa naturang paligsahan. May kinikilalang hari ang sabungan. Isang binabae na mahilig sa sabong. May sarili siyang trono sa sabungan na tinitingala ng kapwa niya panatiko ng sabong. Hindi nagustuhan nito ang ginawa ng kapwa niya sabungero kay Estong at Ador. Pupusta ako sa kanilang pambato na panabong. Tatapatan ko ng pusta yung kalaban. Saad nito. Nabuhayan ng loob si Estong dahil may taong naglakas loob na magtiwala sa kanyang manok. Kung gano'n ay sige, tutuloy ang laban. Anunsyo naman ng Kristo. Iginabit na ni Estong ang tari ng kanyang manok panabong. Kabado naman si Ador dahil alam niyang may kabigatan ng tari na ikinabit sa kanilang dala na manok panabong. Kinakailangan pa ni Estong na ilapag ng maayos ang kanyang manok dahil nahihirapan itong gumalaw. Sinabi ko na sa iyo pare, hindi tugma ang ikinabit mong tari sa laki ng pinagtatalian mong manok. Kabadong pahayag pa ni Ador. Kalma ka lang pare. Isang labuyo o manok ilahas ang panabong ko. Mukha lang siyang maliit pero ang totoo malakas ito. Kumpiyansang tugon ni Estong sa kaibigan. Binalingan ni Estong ang kinikilalang reyna ng sabungan. Nakangiti lamang ito habang nakatanaw sa gitna ng sabungan. Ayon sa mga kwento na nagsusunog ito ng salapi sa sabungan, palagi umano nitong sinasabi na misyon niyang lustayin ang minanang kayamanan bago siya mamatay. Napatayo ito sa kanyang kinauupuan dahil biglang lumundag na may kataasan ang manok na kanyang pinustahan. Hindi nito umaasa na mananalo dahil sa pagkakakilatis niya sa tandang ay mukha itong dehado. Mababakas naman sa mukha ni Ador ang pagkamangha. Nagpasirko-sirko ang manok sa hangin at pabulusok na lumapag sa lupa. Nagimbalang lahat ng nakasaksi dahil sa paglapag ng manok panabong ni Estong ay dumiretso ang tari nito sa mismong leeg ng kanyang kalaban. Sumirit ang dugo ng manok panabong na pag-aari ng katunggali ni Estong. Umugong ang hiyawan dahil hindi sila makapaniwala sa naging resulta ng laban. Tumayo ang tinaguri ang reyna ng sabungan para ipamuka sa mga taong unang naghamak sa dalawa. Pumalakpak pa ito habang nagsasalita. Tama nga ang hinala ko. May kakaiba akong nararamdaman sa manok panabong na dala-dala nila. Sana kung nagtiwala kayo sa kinikilalang reyna ng sabungan, edi sana pumaldo rin kayo kagaya ko. Taas noong sambit ng baklang sabungero. Walang pagsidla ng kasiyahan ni Estong at Ador dahil nanalo ang kanilang panabong. Bumaba ang tinaguri ang reyna ng sabungan sa kanyang trono para kausapin ang dalawa. Nararamdaman kong may kakaiba talagang karga yung panabong na dalan nyo.
Matagal na ako sa ganitong gawain at alam ko na hindi pangkaraniwan ang pagkakapanalo ng dala niyong panabong. Saad pa nito. Wala naman pong kakaiba sa dala naming manok. Katuwiran naman ni Ador. Ikaw ba ang may-ari? Usisa niya sa dalawa. Itinuro ni Ador sa Estong na siyang may-ari ng manok panabong. Agad naman siyang niyaya sa taas para makapag-usap ng masinsinan. Si Ador naman ay kinubra na ang napanalunan. Nagpakilala ang baklang sabungero sa pangalang John G. Nagmula sa mga prominenteng pamilya sa Palawan na pawang negosyante at politiko. Huwag ka nang magkaila dahil nararamdaman ko ang lakas ng mutya na iyong ikinarga sa manok panabong. Matagal na ako naghahanap ng katulad mo na may ganoong kakayahan. Paglalahad pa ni John G kay Estong. Pasensya na po talaga boss pero wala akong alam na sasabihin tungkol sa tinutumbok nyo. May pagpapakumbaba pang saad ni Estong. Hindi mo naman kailangang umamin. Dinala kita dito sa itaas para sa isang negosasyon. Ang kakayahan mo ay hindi angkop sa lugar na ito. May alam akong lugar kung saan mas aangkop ang kakayahan mo. Magiging mayaman ka Estong kapag pumayag ka sa aking inaalok. Pangungumbinsi pa ni John G kay Estong. Pag-isipan mo ang inaalok ko. Puntahan mo lang ako rito sa sabungan. Habilin pa ni John G. Inabutan ng tinaguri ang reyna ng sabungan si Estong na makapal na pagkakasalansan ng pera. Pagkakita sa pera ay biglang nagliwanag ang mga mata ni Estong. Boss, para saan ang perang ito? Tanong naman ni Estong. Ikaw ang dahilan kung bakit ako pumaldo ngayong araw. Balato ko na yan sa iyo. Kaagad na isinukbit ni Estong ang pera na ibinigay ni John G. Itinago niya yun para hindi makita ni Ador sa pangamba na makihati pa ito sa kanya. Sigurado si Estong na malaki pa yun kumpara sa napanalunan ni Ador sa pustahan. Lumingon pa muna si Estong sa kinaroroonan ni John G bago siya tuluyang umalis ng sabungan. Tumango naman ito bilang tugon sa kanyang pamamaalam. Pagdating sa bahay ni Estong ay inabutan siya ni Ador ng 500 piso dahil wala naman siyang ambag kahit na 1 sentimo sa pinusta nito. Pinasalamatan na lamang ni Estong dahil kahit papaano'y nagkapera na ito na walang inilalabas na kapital. Si Romy naman ay kasalukuyang nakikipaglaro sa kanyang kapatid sa balkonahe ng kanilang bahay. Napasigaw ito nang makita ang kanyang tatay Estong na abot tenga ang pagkakangiti. Nanalo ang manok mo tayo no? Uwi ka kaagad ni Romy sa ama. Oo anak, nakakamangha ang naging galawan ng ating pinakatatali na panabong. Isipin mo anak, nagawa niyang pugutan ng ulo yung naging kalaban niya. Masayang pagbabalita pa ni Estong sa kanyang anak. Nung marinig naman ni Linda ang pag-uusap ng kanyang mag-ama ay mabilis itong lumabas para mag-usisa. Oh, ano Estong? Binalutuhan ka ba ni Ador? Tanong ni Linda. Oo naman, hindi lang si Ador ang nagbigay ng balato sa akin. Pumaldo ko Linda sa binigay na balato ng isang bigating sabungerong tumaya sa manok ko. Pagbabalita pa nito sa asawa. Gumuhit ang kasiyahan sa mukha ni Linda na kanyang marinig na pumaldo ang kanyang mister. Agad na iniayos ni Estong ang kanyang manok sa kulungan para makabawi ito mula sa panghihina. Pinainom ni Estong ng gamot para masiguro na makababawi ito at muling maisalang sa sabungan. Binalaan ni Estong ang kanyang mag-ina na huwag sasabihin kay Ador na nakatanggap ito ng malaking halaga mula kay John G na kinikilalang reyna ng sabungan. Sumang-ayon naman ang mag-ina at nangako na hindi babanggitin kanino man ang tungkol sa pinaniniwalaan nilang nagbibigay ng swerte. Puno ng agam-agam si Estong kaya hindi agad ito nakapagdesisyon na tanggapin ang inaalok ni John G sa kanya. Sanay ang pamilya ni Estong sa payak na pamumuhay kaya hindi na ito humahangad pa ng mahigit pa doon. May natitira sa tipak na pinaniniwalaan ni Estong na bulalakaw. Kinakailangan niyang maibalik ang hiniram niyang pantunaw sa metal. Ginagamit iyon ng kanyang kaibigan sa talyer kaya naman kailangan maisoli niya yon ng maaga. Nagdesisyon si Estong sa mismong gabing yun na tapusin ang pagpapanday sa natitirang metal mula sa kalawakan. Napansin naman ni Romy na gising pa ang kanyang ama sa 10 oras ng gabi kaya bumaba ito para usisain ang ginagawa ng kanyang ama. Naririnig ni Romy na pumapalo ito kaya kanyang ipinalagay na itinuloy ng kanyang ama ang pagtitipak sa metal para makagawa ng gamit buwat sa tinunaw na bahagi nito. Malayo ang pagkita ng kabahayan sa lugar na kinaroroonan ng bahay ni Estong
kaya kahit mag-ingay siya ng 10 oras ng gabi ay walang sisita sa kanya. Maliban na lamang kay Linda na panay ang reklamo dahil sa ingay na ginagawa ni Estong. Maliban sa naunang ginawa ni Estong na tari ay muli siyang naghulma ng isa pa para sakaling mawala ay mayroon siyang pamalit. Buwat sa natitirang metal ay gumawa sa Estong ng isang balisong na maaari niyang gamitin na armas sa hinaharap. Tay, maaari ba akong magpagawa ng kagaya sa maliit na patpat na gamit ko kapag kami naglalaro nun? Ang mga retaso na lang po na natitira ang igawa mo sa akin. Hiling ni Romy sa kanyang ama. Oo naman anak, basta ingatan mo na huwag mawawala dahil mahalaga para sa atin ang bawat tipak ng metal na ito. Mapalad tayo dahil nabigyan tayo ng pagkakataon na magkaroon ng kagaya nito. Madalang lamang ang pinapakitaan ng bulalakaw at kadalasan sa gitna ng malalalim na bahagi ng karagatan pa ito bumabagsak. Kinabukasan ay maagang umalis si Linda para pumunta sa bayan para mamili. Tinanghali na ng gising ang mag-ama dahil madaling araw na ang mga ito natulog. Pagkagising nila ay nakahain na si Linda ng masaganang tanghalian sa hapagkainan. Habang kumakain ay nag-uusap sina Linda at Estong. Ganadong-ganado naman natutok ang magkapatid na Romy at Atan. Estong, nakasalubong ko si Rodendo. Nagtatanong kung bakit daw hindi ka na bumalik pa sa pangingisda. Pagkukuwento ni Linda sa mister. Napag-isip ko nga na ibenta na lamang ang gamit ko sa pangingisda dahil mukhang nandito sa kapatagan ng aking swerte. Pagsapit ng hapon ay biglang dumating ang kapatid ni Estong na hapong-hapo. Mababanaag sa mukha nito ang labis na pag-aalala. Estong, isinugod si ate sa ospital dahil bigla na lamang siyang natumba habang naliligo sa banyo. Isinugod namin sa ospital at ayon sa doktor ay inatake ng alta presyon. Nagkaroon ng pamumuo ng dugo sa kanyang ulo at kailangan maoperahan bago pa umabot sa kanyang utak. Pagsasalaysay na nakababatang kapatid ni Estong. Kagad na pumunta si Estong sa ospital para malaman ang kalagayan ng kanyang ate. Ipinahayag ng doktor na kailangan mailipat ito kaagad sa pribadong pagamutan dahil kulang ang pampublikong ospital sa pasilidad na makakatulong sa maselang kalagayan nito. Matandang dalaga ang kapatid ni Estong at malaki na itulong nito ng panahong maliit pa sila. Sa murang gulang ay nagtiis itong magpaalila sa ibang tao para lamang makatulong na maitawid ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Dok, ihanda mo ng kailangan para mailipat si ate sa pribadong ospital. Gagawin ko na ng paraan para maituloy ang operasyon na tanging makasalba sa kanyang buhay. Pakiusap ni Estong sa doktor. Tatapatin na kita, mister. Malaking halaga ang kailangan para maisagawa ang operasyon. Hindi kayo tatanggapin sa mga pribadong ospital kapag wala kayong maidedeposito. Maghanap ka na lamang muna ng paraan para makalikom ng sapat na halaga para ideposito sa ospital na inyong lilipatan. Suwestyon ng doktor. Wala nang ibang naiisip si Estong na makakatulong sa kanya kundi si John G, yung mayamang sabungero. Hindi na nagsayang pa ng oras si Estong at agad na pumaroon sa sabungan para makipagkita kay John G. Pagkakita ng binabaing sabungero ay agad na lumiwanag ang mukha nito. Agad itong sumenyas kay Estong na dumiretso sa kanyang kinaroroonan. Pumapayag ka na ba, Estong, sa inaalok ko? Papayag ako, Boss John G, sa isang kondisyon. Sige't sabihin mo, Estong, ang iyong kondisyon. Makikinig ako. Kailangan ko ng malaking halaga para sa agarang operasyon ng aking kapatid. Iyon ang kondisyon ko, Boss John G. Ang tulungan ako may paggamot ang aking kapatid. Sabihin mo lang sa akin kung anong ospital. Papupuntahan ko sa aking tauhan para maiayos ng operasyon ng iyong kapatid. Hindi binigo ni John G si Estong dahil bago matapos ang araw na yon ay nagawa ng mailipat ang kanyang kapatid. Pati ang operasyon ng kanyang ate ipinaayos ni John G para mapabilis. Nagbili ng tauhan ni John G na pumunta sa ospital na kailangan ni Estong na pumunta sa sabungan kinabukasan. May hinala na si Estong na iyon ay may kinalaman sa kanilang napagkasunduan. Habang sumasailalim ang kapatid ni Estong sa operasyon, kasalukuyan namang naroon sa sabungan si Estong para makipagkita kay John G. Bukas ay kailangan ay handa mo ang iyong manok dahil may dadayuhin tayong sabong. Sad ni John G kay Estong. Sige boss, asahan mo pong tutupad ako sa ating kasunduan. Garantiya nito. Naging matagumpay ang operasyon sa kapatid ni Estong
Si Linda naman ay nag-aalala sa mister kung saan ito kukuha ng pera para pantustos sa naging operasyon ng kapatid. Sa unay sinubukan pa ni Estong na magsinungaling pero kalaunan ay napaamin din si Estong ng asawa. Nakipagkasundo ako kay Jonji. Yung sinasabi ko na reyna ng sabungan. Kapalit ng aking pagpayag na gamitin ang aking manok panabong sa kanyang sinasalihang tornilyo. Iyon ang naging kabayaran sa ginawa niyang pagtustos sa operasyon ni ate. Pag-amin ni Estong sa kanyang asawa. Tay, hindi ba delikado ang papasukin mo? Marami na ako nababalitaan ng mga karahasan dahil sa mga umuusbong na alitan sa sabungan. Usisa pa ni Romy sa ama. Naniniwala naman ako anak na may sapat na kakayahan si Jonji para masiguro ang kaligtasan ko habang nagaganap ang torneo. Hindi siya kikilalanin na reyna ng sabungan ng walang dahilan. Paliwanag ni Estong sa kanyang anak. Kinabukasan himagang gumayak si Estong para hintayin ang sundo na ipapadala ni Jonji. Mabilis ang naging takbo ng sasakyan na umabot sa mahigit 2 oras. Dinala si Estong sa isang liblib na baryo. Ang buong akala ni Estong ay yun na ang lugar na kanilang sasadyain. Subalit nagulat na lamang si Estong na may bangkang dimotor ang naghihintay sa kanila sa dalampasigan. Kailangan pa pala nilang maglayag sa dagat. Isang tagong isla ang pinagdalhan sa kanya. Walang senyales na may umiiral na sibilisasyon doon, maliban na lamang sa pribadong mga sasakyang pandagat na nakadaong doon. May malaking generator sa daan na siguradong pinagkukunan ng supply ng kuryente. May mga nakaharang na alambre na may babala sa dumadaloy na bultahe. May mga nakabantay sa tarangkahan na armado ng mahahabang baril. Biglang kinabahan si Estong dahil mukhang may nangyayari na hindi pangkaraniwan. Bumungad kay Estong ang napakaraming tumpok ng tao na halatang mayayaman. Nadatnan doon ni Estong si Jonji na kalmadong nakaupo at humihit-hit ng kakaibang sigarilyo. Sa usok na kanyang naaamoy ay siguradong ito yung pinagbabawal na halaman. Ito ang sinasabi kong lugar na akma sa kakayahan mo, Estong. Pero binabalaan kita. Lahat ng makikita mo rito na manok panabong ay hindi pangkaraniwan. May kanya-kanyang tangan na malalakas na karga. Saad pa ni Jonji. Hindi ko akalain na may ganitong umiiral na mundo. Namamanghang pahayag ni Estong. Siguraduhin mo lang, Estong, na lahat ng nangyayari at nagaganap dito ay maiiwan kapag umalis ka. Huwag na huwag kang magtangka na ipaalam sa labas ang nangyayari rito dahil sigurado na madadamay ang pamilya mo. Babala ni Jonji kay Estong. Makakaasa ka, Boss Jonji, na ano man ang makikita ko rito ay hindi makakalabas kahit sa pamilya ko pa. Isa pa, Estong, mga batikan at mababagsik na babaylan ang may mga hawak sa manok na panabong rito. Asahan mo na magiging marugo ang magaganap na labanan. Paalala ni Jonji. Kinilabutan si Estong sa natunghayan niyang mga labanan ng manok panabong. Walang umiiral na patakaran basta may dalang manok ay pwedeng isabak sa laban. May lumulusot na mga manok na inahin na sinasabak rin sa laban. May mga manok na bansot pero nagagawang makipagsabayan sa malalaking manok panabong. Hanggang dumating ang punto na manok panabong na ni Estong ang sasabak sa labanan. Pumalakpak pa ang katunggali ni Jonji nang makita niya itong kalmado na nakaupo sa upuan. Tinatawag ito ni Jonji sa pangalang Harimaw. Ang buong akala ko, Jonji, na nandito ka lang para makiyosyoso. Hindi ko akalain na maglalakas loob ka pang muling sumabak sa labanan. Bungad ni Harimaw. Baka nakakalimutan mo, Harimaw, na kung tinagurian kang hari ng sabungan, ako naman na nakahawak sa titulo na reyna ng sabungan. Maaaring naging mapanglawang karera ko sa nakalipas pero bumabalik ako ngayon para muling patunayan na sapat na ang aking kakayahan. Kalmadong pahayag pa ni Jonji. Tignan ko lang kung maging ganun pa rin katuwid ang magiging paninindigan mo mamaya. Hindi ka talaga nadala sa mga pangyayari nun. Mapapahiya ka lang, Jonji. Pambubos ka pa ni Harimaw kay Jonji. Bago magsimula ang torneo ay binulungan ni Jonji si Estong. Mag-iingat ka sa humahawak ng manok panabong ni Harimaw. Isa siyang mabagsik na babaylan. Marami na siyang nabatumba na mismong bumibitaw ng manok panabong. Tinawag na Harimaw ang amo niya dahil isang halimaw ito sa labanan. Kaya mag-iingat ka, Estong.
Ibinigay na ang hudyat sa pagsisimula ng labanan. Ikinabit na ni Estong ang kanyang tari na gawa sa bulalakaw. Pagkaapak pa lamang ni Estong sa mismong bulwagan kung saan ginaganap ang sabong ay agad niyang naramdaman ang pag-init ng talibong na nakasukbit sa kanyang baywang. Naging mabagsik ang mata ng babayla na humahawak sa manok ni Harimaw. Nakaarama naman si Estong ng kabigatan sa kanyang talampakan. Hirap itong gumalaw at namamanid na ang kanyang kamay na para bang may lalabas na mainit sa kanyang katawan. Nalilito si Estong sa kanyang nararamdaman. Gusto na niyang umatras sa oras na yon. Isang matandang babae ang nagsalita sa kanyang likuran. Huwag mong labanan ang karga na lumulukob sa iyong pagkatao. Gumagawa ang mutya ng bulalakaw ng sariling pananggalang para hindi ka mapinsala ng karga na mayroon ang iyong katunggali. Magpatangay ka, iho. Huwag mong labanan. Saad ng matandang babae sa likuran ni Estong. Sinunod ni Estong ang saad ng matandang babae. Hinayaan niyang lumabas ang init na umaangkin sa kanyang katawan. Namangha si Estong dahil biglang naglaho ang bigat na kanyang nadarama. Nagawa na niyang ihakbang ang kanyang mga paa. Inilapag na ni Estong ang alaga niyang manok ilahas. Ang katunggali naman niya pinakawala ng manok panabong nito na kulay pula. Agad lumabas si Estong at kalaban nito sa bulwagan kung saan ginaganap ang labanan. Lumapit ang matandang babae na tumulong sa kanya para malampasan ang unang pagsubok. Sinabihan siya nito na huwag ihihiwalay sa kanyang katawan ng mutya ng bulalakaw na kanyang hawak habang nagaganap ang labanan. Dahil sa sinabi ng matandi na kumpirma ni Estong na mutya ng bulalakaw ang kanyang hawak, hindi naging madali ang labanan dahil natuklasan ni Estong na ang galaw ng manok ng alaga niya ay nakadepende sa kanyang naiisip. Iyon ang kalakasan ng mutya na kanyang hawak. Nagagawa niyang kontrole ng galaw ng manok ayon sa kanyang kagustuhan. Walang ideya si Estong sa mutya na mayroong karga ang manok na pula. Ang kalakasan nito'y bilis at liksi, kaya nag-isip si Estong ng paraan para malansi ang kalaban. Ginaya ni Estong ang napapanood niya sa pelikula. Umaakto siya na aatake pero sa ibang direksyon pala ipapaling ang kanyang atake. Hanggang nasukol niya at napuruhan ng manok ng kalaban. Tumarak sa dibdib nito ang tari at sabay na ginalaw-galaw pa nito ang paa. Napatayo si Harimaw sa nasaksiyan at napatapon ng kanyang sigarilyo sa lupa. Si Jonji naman ay napatayo at napahiyaw dahil sa pagkapanalo. Hindi pa tayo tapos, Jonji. Babawian kita. Pagbabanta ni Harimaw. Inapakan pa nito ng paulit-ulit ang kanyang sigarilyo bago tuluyang umalis. Umalingaw-ngaw ang putok ng baril sa dalampasigan kasabay ng isang matinis na hiyaw. Hindi natagalan na ipinahatid ni Jonji si Estong para umuwi. Inabutan si Estong ni Jonji ng 3 makakapal na bungkus ng pera. Boss, may utang pa ako sa iyo. Nagtatakang usisa ni Estong. Barya lang yun sa napanalunan ko ngayon. Basta yung usapan natin ay huwag mong kakalimutan. Paalala ni Jonji. Kinilabutan si Estong sa senaryo na bumulaga sa kanya sa dalampasigan. Ang babaylan na pinagkatiwalaan ni Harimaw ay kanyang nadaanan na bulagta, duguan at walang buhay sa dalampasigan. Inusisa ni Estong ang bangkero na naghatid sa kanya pa uwi. Ayon sa bangkero na pangkaraniwan nasa isla ang ganoong pangyayari, halos mga tagahawak ng manok panabong na nabibigong may panalo ang laban ay pinapas lang ng kanilang amo. Hindi pangkaraniwan na sabong ang nagaganap kundi pawang mga sindikato ang sumasali roon. Kinabahan si Estong sa maaaring mangyari sakaling mabigo ito na may panalo ang laban. Sa kabila ng agam-agam at takot ay mas pinili pa ni Estong na magpatuloy. Natatakot siya sa maaaring mangyari kapag hindi niya pinagbigyan si Jonji. Naging sunod-sunod ang panalong laban ni Estong dahilan para matuon ang buong atensyon ni Harimaw sa kanya. Nagutos si Harimaw na alamin ang katauhan ni Estong. May nakapagsabi naman sa kanya na si Ador ang sanggandikit nito. Gahaman sa salapi si Ador kaya madali itong nasilaw ni Harimaw para traidorin ang kanyang kumpare. Inakala ni Harimaw na ang kalakasan ni Estong ay nagmumula sa manok panabong nito na isang ilahas. Ilang araw nang pabalik-balik si Ador sa kanyang bahay para manmanan ang bawat galaw ng kanyang pamilya hanggang nakabisado na ni Ador ang kilos ng mag-asawa. Si Romy naman ang nakapansin sa lubhang naging malikot na kilos ni Ador at parang hindi na ito umaalis sa kanilang bahay. Tay, hindi ka ba naninibago kay Mang Ador?
Bakit mo naman naitanong yun, anak? Ilang araw ko na tayo napapansin na panay ang usisa niya sa kulungan ng ating alagang manok. Ang likot ng kanyang paningin na para bang pinag-aaralan niyang ginagawa natin sa bahay. Nagkakamali ka dyan, anak. Mahilig lang talaga si paring Ador sa manok. Iwaglit mo na yung ganung isipan. Musmus pa lang kami ng sanggandikit niyan. Hindi magagawa ni Ador sa atin yan, anak. Garantiya ni Estong sa anak. Kinaumagahan ni nagising si Estong na wala sa kulungan ng kanyang manok. Nagkatotoo ang hinala ni Romy na mayroon ngang binabalak si Ador sa kanyang mga alaga. Walang may nakakaalam kung saan niya itinago ang pinakatataling manok panabong maliban kay Ador. Hindi naman nag-alala si Estong dahil hawak pa rin niya ang mutya ng bulalakaw na tari. Nag-aalala siya para sa kaibigan dahil sigurado na mayroong nag-utos para gawin yon. Hindi nga siya nagkamali dahil pagsapit ng sabong ay nakita niya sa isla si Ador kasama si Harimaw. Natatakot si Estong para sa kaligtasan ni Ador dahil sigurado napapaslangin din ito ni Harimaw kapag nabigo itong ipanalo ang laban. Pare, alam mo ba ang pinapasok mo? Papaslangin ka ni Harimaw kapag nabigo ka na ipanalo ang laban. Saad ni Estong sa kaibigan. Gumuhit ang takot sa mukha ni Ador nang marinig niya ang sinabi ni Estong. Magsasalita na sana si Ador ngunit agad siyang kinaladkad ng tauhan ni Harimaw. Ngayon, Estong, tignan natin ang katatagan mo. Makakaya kaya ng konsensya mo na mapas lang si Ador sa islang ito? Pagbabanta ni Harimaw kay Estong. Walang yakang Harimaw ka. Gagawin mo talaga ang lahat ng paraan para maisahan ako. Pahayag pa ni Estong. Tinawag akong Harimaw dahil hari ako ng mga halimaw. Hindi lang ako demonyo kundi masahol pa. Sambit ni Harimaw na may kasamang nakakalokong ngiti. Hinatak ng tauhan ni Jonji si Estong para mailayo sa nagiinit na komprontasyon sa pagitan nila ni Harimaw. Sa kabila ng nangyayari ay nakaupo pa rin si Jonji at hindi iniinda ang ginagawang panggigipit ni Harimaw. Ipanalo mo ang laban, Estong, at pinapangako ko na hindi mapapaslang ni Harimaw ang kaibigan mo. Kilalang kilala ko si Harimaw at alam ko kung gaano siya kahibang na mabawi ang moral niya sa akin. Garantiya ni Jonji kay Estong. Hindi na nabigla pa si Estong na makita ang kanyang pinakatatali na manok panabong sa panig ni Harimaw. Walang karga na kahit anuman ang manok labuyo na kanyang inaalagaan. Nahuli niya lamang ito sa kagubatan at kinondisyon para magamit sa sabong. Hindi nga tumagal ng ilang segundo ang laban at nagawang mapaslang ni Estong ang sariling pinakatatali na manok. Baka sa mukha ni Harimaw ang labis na pagkadismaya. Nanlilisik ang mga mata nito sa labis na galit. Hinablot nito si Ador sa leg at kiniladkad palis ng sabungan. Sa unang pagkakataon ay tumayo si Jonji sa kanyang upuan. Hinarangan nito ang daanan ni Harimaw. Napatigil naman ang tinaguri ang hari ng sabungan. Ginawa mo na ang lahat, Harimaw, pero nabigo ka pa rin na bawian ako. Panahon na siguro para itigil na natin ang labanan sa ating pagitan. Bungad ni Jonji na lalong nagpaigting ng galit ni Harimaw. Magkano bang kailangan mo na pusta para matuloy ang susunod nating laban? Galit na tugon naman ni Harimaw. Bueno, kilala mo ako. Pareho lang tayo na halang ang kaluluwa. Walang halaga sa akin ang buhay ng pangkaraniwang nilalang. Subalit marunong din akong tumupad sa kasunduan, lalo pat napakinabangan ko. Sambit ni Jonji. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Sabihin mo nang nais mo. Galit na sambit ni Harimaw. Ang buhay ng traidor na yan, kapalit ng pagkakataon na mabawian mo ko. Paglalahad ni Jonji ng kondisyon. Itinulak ni Harimaw si Ador dahilan para mapasubsob ito sa buhanginan. Agad naman na nilapitan ni Estong ang kaibigan para matulungan itong makatayo. Mababakas naman sa mukha ni Ador ang matinding pagsisisi dahil sa ginawa niya sa kumpare. Tinupad ko na, Estong, ang pinangako ko sa iyo. Makakaalis na kayo. Dalhin mo ang kaibigan mo na walang kwenta. Pang-iinsulto ni Jonji kay Ador. Walang imikan ng dalawa habang naglalakbay pa uwi lula ng bangkang dimotor. Inihatid ng sasakyan ng magkumpare sa mismong baryo kung saan sila nakatira. Pagdating doon ay saka pa lamang naglakas ng loob si Ador na humingi ng dispensa at magpasalamat sa kaibigan. Pare, pasensya ka na. Nasilaw lang ako sa pera na inaalok sa akin. Hindi ko naman naakalain na ganoon pa lang nangyayari.
Maraming salamat dahil sigurado na kapag hindi mo ginawa yon, ipapaslangin ako ng harimaw na yun. Seryosong sambit pa ni Ador. Hindi ako kagaya mo, Ador, naghahaman sa pera. Magpasalamat ka na lamang sa nangyari na umayon sa plano ni Jonji ang lahat. Simula ngayon ikalimutan mo nang naging magkaibigan tayo. Wala akong kaibigan na magagawang ipagkanulo ang ibang tao dahil lang sa salapi. Magpakalayo-layo na kayo ng pamilya mo dahil sigurado na babalikan ka ni Harimaw kapag makabawi na siya kay Jonji. Babala pa ni Estong. Pagsapit nga na madaling araw ay umalis na ang pamilya ni Ador. Dumaan pa ito sa bahay ni Estong para magpaalam. Kumatok ito ng ilang beses ngunit hindi sumagot si Estong. Pare, patawarin mo ko. Mag-iingat kayo rito. Salamat. Sambit ni Ador bago tuluyang lumisan. Nag-usisa si Linda sa naging dahilan kung bakit humihingi ng kapatawaran si Ador. Naiiwagaan si Linda kung bakit kinakailangan alisanin ng pamilya nito ang kanilang baryo. May personal na dahilan si Ador kaya kinakailangan niyang umalis sa ating lugar. Paubayan na natin sa kanila ang bagay na yun bilang respeto. Ang tungkol naman sa aming away ay tungkol sa pera. Narinig mo naman na humingi siya ng tawad. Hayaan mo na, Linda. Paliwanag ni Estong sa kanyang asawa. Walang kaalam-alam si Linda na mayroon na palang nangyayari sa kanyang pamilya na lingid sa kanyang kaalaman. Natatakot si Estong na sabihin niyon dahil magdadala lamang yun ng takot at pangamba sa kanyang mag-iina. Pinuntahan si Estong ng tauhan ni Jonji para ipaalam na magpapahinga muna sila ng 1 linggo. Ginamit yun ni Estong na pagkakataon para bumawi sa kanyang anak at sa asawa. Habang naroon sa bayan ay nagkataon na nakita niya ang matandang babaylan na tumulong sa kanya sa isla. Nagpaalam si Estong sa kanyang asawa para makipag-usap sa matanda. Pinaunlakan naman si Estong na matanda at ibinahagi nito ang kanyang kaalaman tungkol sa mutya ng bulalakaw. Ayon sa matanda na ang hawak na mutya ni Estong ay lubhang makapangyarihan. Kailangan lamang umano ng konsentrasyon para maging malakas ang ugnayan ni Estong at sa kanang mutya. Binalaan rin si Estong na matanda na maaaring malagay sa peligro ang buhay ng kanyang pamilya dahil sa mundo na kanyang pinasok. Ngayon pa lamang isubukan mo ng kumalas sa mundong yon. Sa ayaw at sa gusto mo, iho. Darating ang panahon na malalagay ka sa alanganin. Madadamay ang pamilya mo. Babala pa ng matanda. Isang araw ay nagpaalam si Estong na aalis para maghanap ng bahay na maaaring bilhin at malipatan. Tumatak sa kanyang isipan ang sinabi ng matanda kaya nagkukumahog siyang makahanap ng lugar kung saan ligtas ang kanyang mag-iina. Nakahanap naman agad si Estong ngunit hindi niya inaasahan na sa kanyang pag-uwi ay madadatnan niyang naggalat ang kanilang gamit sa loob ng bahay. Hinalugog niya ang buong kabayan ngunit nabigo siyang mahanap ang kanyang mag-iina. Sinubukan niyang lumabas at magtanong sa kapitbahay ngunit walang makapagsabi kung nasaan ang mag-iina nito. Malakas ang hinala ni Estong na may kinalaman si Harimaw sa pagkawala ng mga ito. Gustuin man niyang lumapit kay Jonji, ngunit sigurado na uunahin pa rin ito ang sariling kapakanan. Wala nang naiisip si Estong na malapitan maliban sa matandang babae na babaylan. Ang matandang babaylan lamang ang may sapat na kaalaman sa umiiral na kalakaran sa islang yon. Lola, tulungan mo po ako. Sigurado na lalo pa akong malalagay sa alanganin kapag idinulog ko kay Jonji ang aking problema. Pagmamakaawa ni Estong, sinabi ko na sa iyo, malaking suliranin kapag naiipit ka sa pagitan ng dalawang nag-uumpokang bato. Pahayag naman ng matanda. Tinanong si Estong na matanda kung saan nanggaling ang kanyang kalakasan. Hindi na ikinaila ni Estong ang katotohanan na tinunaw niya nakuwang bulalakaw na tumataglay ng mutya para gawing patpat, balisong at magkapares na tari ng manok panabong. Umuwi si Estong para kuhanin ang nasabing gamit ngunit hindi niya mahagilap ang patpat na ginawa niya kay Romy. Ipinilagay ng matandang babaylan na maaaring dala yun ni Romy kung saan sila dinala nang dumukot sa kanila. Anong gagawin ko, Lola, para matukoy ko ang lugar na pinagdalhan sa aking mag-ina? Tanong naman ni Estong sa matanda. Ilapag mo sa lupa ang balisok at makipag-ugnayan ka sa mutya. Utusan mo itong hanapin ang nawawala niyang bahagi. Ang mutya mismo ang magdadala sa iyo sa lugar kung saan ang bahagi nito. Naisipan ng matandang babaylan na maaari nilang linlangin ang dumukot sa mag-ina ni Estong.
Gagamitin nila ang isang tari ng manok panabong para mapaniwala na handa silang isuko ang tangang karga ni Estong kapalit ng mag-ina nito. Ibinuhos ni Estong ang kanyang damdamin para magkaroon ng ugnayan sa mutya. Noong maramdaman niyang magsisimula ng tumalab ang kanyang ginagawa, ay agad niyang inutos sa balisong na hanapin ang bahagi nito. Nabuhayan ng pag-asa si Estong nang makita niyang gumagalaw ang balisong na gawa sa mutya ng bulalakaw. Nagtiyaga si Estong at ang matandang babaylan na sundan ito, hanggang sa itigil sila ng balisong sa isang dalampasigan kung saan nakatirik ang isang pribadong resort. Agad kinumpirma ng matandang babaylan na iyon ang pag-aari ni Harimaw. Gagawin talaga ni Guyon ang lahat para lamang makabawi sa nasira niyang moralidad. Ilang taon na din na naghahari-harian si Guyon sa sabungan kung saan ang tangang karga ang naging basihan. Paglalahad ng matandang babaylan. Sino si Guyon, Lola? Ano ang kinalaman niya kay Harimaw? Si Harimaw at si Guyon ay iisa. Tinawag siyang Harimaw dahil sa pagiging hari at sa pamamaraan na mahahalin tulad sa isang halimaw. Pinayuhan si Estong ng babaylan na itago ang kanyang balisong na nagsisilbing proteksyon laban sa mutya. Napapaligiran ng armadong bantay ang buong resort na yon, na ayon sa babaylan ay pag-aari ni Guyon o mas kilala na Harimaw. Nag-usisa ang mga bantay sa kanilang pakay kung bakit sila naparoon. Ipinahayag ni Estong ang kanyang pakay na mabawi ang kanyang mag-ina kapalit ang mutya na nagbibigay lakas para may panalo ang laban ni Jonji. Inutos ni Harimaw na papasukin sina Estong at ang babaylan. Malakas talaga ang radar mo, babaylan. Naniniwala na akong magaling ka talaga. Mabutit na gawa mong dalihin ang tuta ni Jonji rito. Sambit ni Harimaw. Narito si Estong para sa natatanging handog, kapalit ng kanyang mag-ina. Saad naman ng babaylan. Alam mo na hindi ganun kadali na bilugin ang aking ulo, babaylan. Paano ako makakasiguro na hindi kayo nagsisinungaling? Paninigurado ni Harimaw. Magkasubukan tayo, Harimaw. Bibigyan mo ako ng manok panabong at ipapagamit ko ang mutya ng bulalakaw. Paglalatag ni Estong ng kondisyon. Pumayag si Harimaw sa inihinging kondisyon ni Estong. Isang inahing manok ang binigay ni Harimaw kay Estong. Ibinigay ni Harimaw ang hudyat para masimulan ng duelo. Subalit muling humirit si Estong ng kondisyon bago patunayan ang kanyang sinasabi. Kailangan ko munang makasigurado na hawak mo nga ang aking mag-ina. Gusto kong makumpirma na buhay pa sila at hindi nyo sinaktan. Pinagbigyan ni Harimaw ang hinihinging patunay ni Estong. Nakatali ang kamay ng kanyang mag-ina at walang palatandaan na sinaktan ng mga ito. Kaagad na sinimulan ng duelo. Walang kahirap-hirap na napabagsak ng inahing manok ang 10 manok na panabong na ginamit ni Harimaw para mapatunayan ang kalakasan ng mutya na hawak ni Estong. Ibig sabihin sa ikinakabit mong tari ang kalakasan ng manok na inilalaban nyo. Ngayon, titingnan ko lamang kung magagawa pa ni Jonji na maging masaya sa mangyayari sa muli namin pakikipagtuos sa kanya. Pahayag pa ni Harimaw. Pakawalan mo na ang pamilya ko, Harimaw. Naibigay ko na ang kailangan mo sa akin. Huwag kang magpatawa, Estong. Sa tingin mo'y makakalabas pa kayo rito sa aking bakuran. Saad ni Harimaw sa nanlilisik na mata. Hindi nagpadala sa takot si Estong. Ginamit niya ang kahinaan ni Harimaw para mapasunod ito. Sa tingin mo, Harimaw, papayag pa kaya si Jonji na muling makipagtuos sa iyo na wala ako? Napaisip si Harimaw sa sinabi nito at kanyang napagtanto na may punto nga sinasabi niya. Sa bagay, kapag nalaman ni Jonji na ibinigay mo sa akin ang mutya ng bulalakaw, ay sigurado na papaslangin ka niya. Paano pa ako makakaganti sa kanya kapag umatras na siya sa laban? Ano ang gusto mong mangyari, Estong? Tanong ni Harimaw. Hayaan mo kaming makaalis dito ng ligtas. Pinapangako ko na makakamtan mo ang panalo na iyong mimithiin. Paninigurado naman ni Estong. Inutusan ni Harimaw na ihatid ang buong pamilya ni Estong at matandang babaylan sa labasan. Hinayaan niya itong makalabas ng ligtas kapalit ng panalo na ipinangako ni Estong. Pagka-uwi ay sinabo ni Linda si Estong dahil sa nangyari sa kanila. Muntik na silang mapahamak dahil sa napasukan na problema ng mister. Sa huli ay walang nagawa si Linda kundi tanggapin na lamang ang komplikado nilang kalagayan.
Nagpa siyang mag-asawa na bago sumapit ang duelo sa pagitan ni Jonji at Harimaw ay kailangang makalayo na sila. May naiwang kamag-anak si Estong sa bulubunduking bahagi ng Palawan. Napagpasya ng mag-asawa na pumaroon muna para makaiwas na hindi masayang ang oras ni Estong. Kagad silang naglakbay papunta sa kanyang partidos na malayo sa modernong kabihasnan. Pansamantala niyang iniwan ang kanyang mag-ina doon para tapusin ang naiwang problema. Sakaling hindi na ako makabalik ng buhay sa piling niyo, Linda, ikaw nang bahala kay Romy at Atan. Magpatuloy kayo sa buhay. Gamitin niyo ang pera na aking maiiwan para makapagsimula. Habilin ni Estong sa kanyang kabiyak. Sinulit na ni Estong ang pagkakataon na makapagpaalam sa kanyang dalawang anak. Napuno ng emosyon ng pamamaalam ni Estong, pinigilan siya ni Romy at Atan na huwag umalis, ngunit kinakailangan niya yung gawin para sa lubusang katahimikan ng kanyang mag-ina. Hindi na lumilingon pa si Estong dahil lalo lamang bumibigat ang kanyang pag-alis sa tuwing nakikita niya ang kanyang dalawang anak na naghihinagpis. Dumiretso si Estong sa bahay ng matandang babaylan para pag-usapan ang detalye na kanilang gagawin. Kailangan na mag-isip sila ng paraan para parehong matuldukan ang ginagawang pag-ipit ng Harimaw at ni Jonji sa kanya. Inihabilin ng babaylan kay Estong na kailangan maisama niya sa kanyang pagpunta sa isla ang natitirang bahagi ng bulalakaw na kanyang napulot. Ayon sa babaylan ay kailangan ni Estong na mapasunod ang bahagi ng mutya na hawak ni Harimaw. Posible pa niya iyong magawa dahil hawak niya ang mas matimbang na bahagi nito. Isang plano ang nabuo ng babaylan at ni Estong, isang plano na maaaring makapagpabago sa buhay ng nakakarami. Sakaling magtagumpay silang dalawa ay matutuldukan na ang lihim na sabong na umiiral sa pribadong isla. Sumapit ang araw na kinahihintay ni Estong. Maaga siyang pinasundo ni Jonji para hindi mahuli sa kanilang pupuntahan. Pagdating sa isla, palihim na sinusulya pa ni Estong ang matandang babaylan. Nakukuha naman ang babaylan ang nais niyang sabihin. Ang matandang babaylan ang may hawak ng mutya na mula sa engkantadong ibon na uwak. Ito ang dahilan kung bakit may kalakasan ng babaylan sa sabong. Gusto ng babaylan na ilaan ni Estong ang kanyang lakas para sumunod sa kanya ang mutya na ibinigay niya kay Harimaw. Ang matandang babaylan ang nagbibigay kay Estong ng pananggalang para hindi niya indahin ang pinsala na maidudulot ng sariling mutya na hawak ni Harimaw. Kumpiyansa si Harimaw na magagawa na niyang mapataob si Jonji. Nagkainitan pa ang dalawa bago magsimula ng duelo. Iginabit ni Estong ang natitirang tari. Ganoon din ang ginawa ng babaylan na inatasan ni Harimaw na humawak sa kanyang manok panabong. Napatayo si Jonji ng kanyang mabatid na nagagawang salungatin ng manok panabong ni Harimaw ang ginagawa ng manok ni Estong. Naging tabla lamang ang unang minuto ng laban dahil parehong malalakas ang dalawang manok panabong. Labis ang pagtataka ni Jonji dahil magkapareho ang karga ng kanyang nararamdaman. Matagal na si Jonji sa ganoong larangan at gamay na niya ang pagkilatis sa uri ng karga na mayroon ng isang manok panabong. Lumapit si Jonji sa kinaroroonan ni Estong para kausapin. Estong, alam mo ang kalakaran na nangyayari rito. May kalalagyan ka kapag pinayagan mo si Harimaw na matalo ako. Babala ni Jonji kay Estong. Huwag kang mag-alala, Boss Jonji. Magagawa ko mapagtagumpayan ng laban na ito. Hinding-hindi kita bibiguin. Paninigurado naman ni Estong. Napatayo si Harimaw sa kanyang kinauupuan nang makita niyang nagiging tabla ang laban. Agad niyang kinompronta si Estong sa harapan mismo ni Jonji. Mukhang mali ang pagpapaamo mo sa alaga mong tuta, Jonji. Hindi ka ba nagtataka kung bakit naging tabla ang laban? Paglalahad ni Harimaw. Alanganin pa ang pagkakataon na iyon para magkabistuhan dahil nararamdaman pa ni Estong na sinasalungat pa siya ng bahagi ng mutya na hawak ni Harimaw. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa, Harimaw. Sabihin mo nang nice mong sabihin. Naiinis na tugon ni Jonji. Rumistro ang takot sa mukha ng babaylan dahil batid niya na hindi pa nagagawa ni Estong na mapasunod ang bahagi ng mutya na hawak nito. Alam mo ba, Jonji, na pumunta si Estong sa akin para gawing pamalit sa kalayaan ng kanyang mag-ina ang mutya na mismong ginagamit niya para may panalo ang bawat laban mo? Paglalahad ni Harimaw kay Jonji. Namulang pisngi ni Jonji dahil sa kanyang narinig. Binalingan niya si Estong na kasalukuyang nakikipagtuos sa sariling mutya.
Ang lakas ng loob mo, Estong, para gawin sa akin yon. Gusto mo pa akong paikutin sa palad mo? Sigaw ni John G. kay Estong. Sa kabila ng konfrontasyon na naganap ay walang takot na nanatili doon. Ang mga sabongerong karamihan ay sabog na sa paghit-hit ng ipinagbabawal na halaman. Hindi na nakatiis si Estong kaya sinagot niya ng patutsyada si John G. at si Harimaw. Kung makaasta kayong dalaway parang sarili niyo ang gumagawa para may panalo ang lahat ng laban. Ang totoo'y ginagamit niyo lang kaming may mga karga para may sakatuparan ng inyong kahibangan. Pare-pareho lang kayong lahat na narito. Lahat ng babaylan na may hawak na mutya ay biktima lamang ng inyong kalupitan. Wala kayong karapatan sa amin. Hindi makatarungan ang inyong ginagawa. Sigaw ni Estong habang patuloy na sinusubukan makuha ang pagkilala sa kalahati ng kanyang mutya. Umalingaw sa pandinig ng mga babaylan at tagapangalaga ng mutya ang sigaw ni Estong. Nagsigawan ng mga ito at sabay-sabay na ibinuhos ang karga para tulungan si Estong na mabuo ang kanyang mutya. Nagsitakbuhan ng mga armadong bantay sa pribadong isla para protektahan ng mga mayayamang sugarol na hibang sa kakaibang uri ng sabong. Naging alisto ang mga babaylan at tagapangalaga ng mutya. Nagsama-sama sila sa iisang sulok, sabay-sabay silang nagsumamo sa kanilang mga karga para makabuo ng kalasag. Walang habas na pinagbabaril ang mga babaylan at tagapangalaga ng mutya. Hindi umubra ang bala ng baril sa bayanihan na ginawa ng mga babaylan at tagapangalaga ng mutya. Nagtagumpay si Estong na kilalanin ng mutya ng bulalakaw. Lumipad ang dalawang panabong na manok sa harapan at umakto itong aatake sa mga hibang na sugarol na sabog sa pinagbabawal na halaman. Oras na ng paniningil. Sobra na ang ginawa niyong kalupitan sa amin. Sigaw ni Estong sa harapan ng mga sabongero. Nagsitakbuhan ng mga sabongero na kapwang kasapi sa sindikato. Abot langit ang nararamdamang galit ni Estong kaya nagawa nitong kontrolin ang dalawang tandang panabong na may nakakabit na mutya ng bulalakaw. Dumanak ang dugo sa isla, mismong sa leeg ang punterya ng manok panabong na kinokontrol ni Estong. Tumatakbo pa ang pugot na katawan sa isla dahil tumatakas sila nang pugutan sila ng dalawang tandang. Naubos ni Estong ang mga sugarol na naroon kasama ng kanilang mga tauhan na hindi bumitaw sa kanila hanggang sa kahuli-hulihan. Nilisan ni Estong at ng kanyang mga kasamang mga babaylan at tagapangalaga ng mutya ang isla. Nadaanan pa niya ang paggulong-gulong na pugot na ulo ni Harimaw at ni John G. Sinipa ito ni Estong pabalik sa gitna ng isla. Umuwi si Estong para balikan ng kanyang pamilya. Abot langit naman ang kasiyahan ni Romy at Atan nang makita ang kanilang ama na buhay. Pinayuhan si Estong ng babaylan na kailangan niyang mabuo muli ang mutya ng bulalakaw. Tinunaw ito ni Estong para maging isa. Simula noon ay naging ganap na albularyo si Estong hanggang sa kasalukuyan. Patuloy si Estong sa kanyang ginagawang panggagamot sa kabila ng kanyang edad na mahigit ng 80. Mayroon na rin siyang mga apo sa tuhod. Si Linda naman ay ulyanin na sa kasalukuyan pero katulad ni Estong ay malakas pa rin sa kabila ng kanilang edad. Ganoon pa rin ang pamumuhay ng magkapatid na Romy at Atan, isang mangingisda na katulad ng kanilang ama na si Estong. Nasa dapit hapon na si Estong ng kanyang buhay kaya inihahanda na niya si Romy na magpapatuloy sa kanyang nasimulan. Ayaw ni Estong na maulit ang nangyaring muli sa nakaraan.